Santos, also known as Lope Santos y Canseco, is a Filipino Tagalog language writer. He is best known for his 1906 socialist novel, Banaag at Sikat, and for his contributions to the development of Filipino grammar and Tagalog orthography. He was born on September 25, 1879. He is a novelist, poet, author, and grammarian. He was called the Apo of the Tagalog writers. He was also dubbed as Ama ng Balarilang Filipino. By the time of the death of his mother, she requested Lope to marry Simeona Salazar. The marriage happened on February 10, 1900, and they had 3 children, namely Lacambini, Luwalhati, and Bacaaraw. Santos was sent to Escuela Normal Superior de Maestros for education and later finished schooling at Colegio Filipino. Santos pursued law at the Academia de la Jurisprudencia, then at Escuela Derecho de Manila, where he received Bachelor's of Art degree in 1912. In the late 1900s, Santos started writing his own newspaper, Ang Kaliwanagan. He is the author of the novel Banaag at Sikat, the epic poem Ang Pangingera, and ang 4 na himagsik ni Francisco Balagtas at iba pang sanaysay. He was given the Rizal Pro Patria Award in 1961 by President Carlos P. Garcia. In 1903, Santos started publishing fragments of his first novel, Banaag at Sikat, on his weekly labor magazine, Muling Pagsilang, and was completed in 1906. Santos' Banaag at Sikat was then considered as the first socialist-oriented book in the Philippines which expounded principles of socialism and seek labor reforms from the government. In 1940, Santos published the first grammar book of the national language Balarila ng Wikang Pambansa, which was commissioned by the Surya ng Wikang Pambansa. The next year, he was appointed by the President Manuel L. Quezon as director of SWF until 1946. When the Philippines became a member of the United Nations, he was selected to translate the 1935 constitutions for UNESCO. He was also appointed to assist for the translations of inaugural addresses of Presidents Jose P. Laurel and Manuel A. Rojas. Banaag at Sikat. Pinangarap niya ang araw na mawawala ang mga hari, punong bayan at alagad ng batas. Ang lahat ng tao'y magkakapantay-pantay at magtatamasa ng lubos na kalayuan at patas na ginhawa sa buhay. Nagpilitin ang ama na umuwi sa kanilang bayan, siya'y sumunod. Subalit, itinuro niya sa mga kasama sa bukid at sa mga katulong sa bahay ang kanilang karapatan. Sa galit ng ama, siya'y pinalayas at itinakwil bilang anak. Nagbalik siya sa dating pinapasukan sa Maynila at hinikayat si Tintay na pumisan sa kanya kahit di kasal, sapagkat tutol siya sa mga seremonyas at lubos na naniniwala sa malayang pag-ibig. Si Delfin ay hindi anarkista kundi sosyalista. Hindi niya hinangad na mawala ang pamahalaan, ngunit katulad ni Felipe ay tutol siya sa pagkakaipon ng kayamanan sa ilang taong nagpapasasa sa ginhawa, samantalang libo-libo ang nagugutom, nagtitiis at namamatay sa karalitaan. Nais ni Felipe ang maagang pagtatamo ng kanilang layunin. Sukdang ito'y daanin sa marahas na paraan, samantalang ang hangad ni Delfin ay dahan-dahang pag-akay sa mga tao upang mapawi ang kamangmangan ng masa at kasakiman ng iilang mayayaman sa pamamagitan ng gradual na pagpapasok sa Pilipinas ng mga simulain ng sosyalismo. Si Don Ramon ay may 2 anak na dalaga at 1 anak na lalaking may asawa na. Ang mga dalaga ay si Natalia at Minnie. Si Talia ay naibigan ng isang abogado, si Madlang Layon. Ang kasal nila ay napakarangal at napakagastos. Isang bagay na para kina Felipe at Delfin ay halimbawa ng kabukulan ng sistema ng lipunan na pinangyayarihan ng mayayamang walang kapararakan kung lumustay ng salapi samantalang libu-libong mamamayan ang salat na salat sa pagkain at sa pangunahing pangangailangan. Sa tulong ni Felipe noong ito'y nakatira sa bahay ni Don Ramon, nakilala at naibigan ni Delfin si Minnie. Si Don Ramon ay tutol sa pangingibig ni Delfin sa kanyang anak dahil ito'y maralita.
Ang pagtutol na ito ay walang nagawa. Nakapangyari ang pag-ibig hanggang sa magbinhi ng kanilang pagmamahalan. Nang mahalata na ni Talia at ni Madlang Layon ang kalagayan ni Manny, hindi nila ito na ipaglihim kay Don Ramon. Nagalit si Don Ramon, sinakta nito si Manny at halos patayin. Sa amukin ni Madlang Layon, pumayag si Don Ramon na ipakasal si Manny kay Delphine. Subalit, nagpagawa ng isang testamento na nag-iiwan ng lahat ng kayamanan sa dalawa niyang anak. Si Manny ay hindi pinagmanahan. Si Manny ay nagtiis sa buhay maralita sa bahay na pawid na tahanan ni Delphine. Paminsan-minsan, kung mahigpit ang pangangailangan, nagbibili siya ng mga damit o nagsasangla ng kanyang mga alahas noong dalaga pa. Ito'y labis na dinaramdam at ikinahiya ni Delphine at ng kanyang ate, subalit wala naman silang maitakip sa pangangailangan. Si Manny ay dinadalaw ng dalawang kapatid, lalo na si Talia, at pinadadalhan ng pera at damit. Subalit ang pagdalaw ay dumalang ng dumalang hanggang tuluyang mahinto. Samantala, si Don Ramon sa laki ng kanyang kahihiyan sa lipunan dahil sa kalapastangang ginawa ni Manny at Delphine ay tumulak patungong Hapon, Estados Unidos at Europa kasama ang isang paboritong utusan. Wala na siyang balak bumalik sa Pilipinas. Ang tanging nagtanim sa kanyang isip ay ang pagkalugso ng sariling karangalan sa mata ng lipunan dahil sa kagagawa ni Manny. Samantala, nagluwal ng isang lalaking sanggol si Manny. Sa pagnanais na makapaghanda sa isang salo-salo sa binyag ng kanyang anak, susog sa mga kaugalian, si Manny ay nagsangla ng kanyang hikaw. Sa kabila ng pagtutol ni Delphine, natutol sa lahat ng karangyaan. Ang ninong sa binyag ay si Felipe na hindi lamang makatanggi sa kaibigan, subalit kontra rin sa seremonyas ng pagbibinyag. Bilang anarkista ay laban siya sa lahat ng formalismo ng lipunan. Ang kasiyahan ng binyagan ay biglang naputol sa pagdating ng isang kabligrama na nagbabalitang si Don Ramon ay napatay ng kanyang kasamang utusan sa isang hotel sa New York. Nang idating sa daungan ang bangkay, sumalubong ang lahat ng manggagawa sa paggawaan ng tabako sa atas ni Don Filimon, kasosyo ni Don Ramon na nagbabalang hindi pa sasahurin sa susunod na Sabado ang lahat ng hindi sasalubong. Kasama sa naghatid ng bangkay sa Pilipinas si Ruperto, ang kapatid ni Tintay na malaunang nawawala. Si Ruperto ang nagsabi kay Felipe na kaya pinatay si Don Ramon ay dahil sa kalupitan nito sa kanyang kasamang utusan. Ang libing ni Don Ramon ay naging marangya, kagaya ng kasal ni Talia. Hanggang sa libingan ay dala-dala pa ng mayamang pamilya ni Don Ramon ang ugali ng karangyaan, ng pananalat at paghihirap ng maraming mamamayan. Sa libingan ay naiwan sina Delphine at Felipe na inabot ng talipsilim sa pagpapalitan ng kuro-kuro at paniniwala. Naaalala ni Felipe ang kaawa-awang kalagayan ng mga kasama at utusan ng kanyang ama. Nasambit din ni Delphine ang kawalang pag-asa para sa maralitang mga mamamayan habang namamalagi sa batas ang karapatan ng mga magulang na magpamana sa yaman at kapangyarihan sa mga anak. Nagunitan nila ang laganap ng kamangmangan at mga pamahiin. Ang bulag na pananampalataya. Kakailanganin ang mahaba at walang hanggang paghihimagsik laban sa mga masamang umiiral. Marami pang bayani ang hinihingi ang panahon. Kailangang lumaganap ang mga kaisipang sosyalista hindi lamang sa iisang bansa kundi sa buong daigdig bago matamo ang tunay na lubos na tagumpay. Napag-usapan ni na Felipe at Delphine ang kasaysayan ng anarkismo at sosyalismo. Ang paglaganap nito sa Europa, sa Afrika at sa Estados Unidos. Sinabi ni Felipe na ang ilang buhay nang napuputi sa pagpapalago ng mga ideyang makamarita ay kakaunti kung ipaparis sa napakaraming tao na araw-araw ay pinahihirapan. Subalit, matigas ang paninindigan ni Delphine laban sa anumang paraang magiging daan ng pagdanak ng dugo. Sa kabila ng pagkakaibang ito ng kanilang paninindigan ay nagkaisa sila sa pagsasabi sa kanilang pag-alis sa libingan noong gumagabi na, "Tayo na, iwan natin palipasin ang diin ng gabi."